Night shift sa hospital. Sa madilim at tahimik na mundo ng ospital, ako si Maria, isang nurse na madalas nagtatrabaho sa night shift. Karamihan ng mga tao, kahit mga kapwa ko nurse, ay nag-aalanganan sa pagtatrabaho sa gabi dito dahil sa mga kwentong kakaiba at nakakatakot na nagaganap sa ospital kapag gabi na. Isang gabi, habang ako ay nagmamasid sa malapit na pasyente, may narinig akong malamig na hagikap mula sa kabilang dako ng pasilidad. Napaatras ako at nang makita ko ang aking sarili sa malapit na salamin, napagtanto ko na ang aking mukha ay nakalutang na may mapanuyang ngiti. Agad kong nilingon ang aking likuran, ngunit walang anuman. Tila ba isang nakakatakot na pangitain lamang ang aking naranasan. Habang naglalakad ako patungo sa nursing station, biglang nag-iba ang atmosfera. Ang temperatura ay biglang bumaba at ang ilaw ay nagkulay pula. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ko at may mahinang boses na nagsasalita ng mga hindi maunawaang salita. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang takot na bumalot sa akin. Habang nagtutulungan kami ng aking mga kasamahan, biglang nag-iba ang mga oras sa orasang nakabitin sa dingding. Nang buksan ko ang pinto ng isang kwarto, may mga anino ng mga pasyente na naglalakad na parang walang laman sa kanilang katawan. Ang kanilang mga mata ay walang buhay at ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Nang makarating kami sa emergency room, isang matandang lalaki ang biglang nagpakita sa harap namin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hinahabol niya kami ng mabilis. Sa tuwing tatakbo kami palayo, tila ba lalo siyang lumalakas at mas bumibilis ang kanyang paghabol. Hindi namin alam kung paano siya natanggal sa kanyang kwarto o kung paano siya naging ganun kapilis. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagsasabing may masama siyang balak. Hanggang sa wakas, sa isang sulok ng pasilidad, siya ay biglang nawala. Nakahinga kami ng maluwag ngunit ang takot ay naiwan sa aming isipan. Isang araw, isang lalaking pasyente ang dumating na may malubhang karamdaman. Habang binabantayan namin siya, biglang umusbong ang isang anino sa likod niya. Napabalikwas kami ngunit ang lalaki ay walang naramdamang kakaiba. Parang tanging kami lamang ang makakakita sa hindi kilalang nilalang na iyon. Sa bawat gabi, nadadama namin ang presensya ng hindi nakikitang mga puwersa. Ang mga ilaw ay naglalaro at ang mga kakaibang ingay ay nagiging mas malinaw. Isang gabi, habang ako ay naglalakad sa isang madilim na pasilyo, may biglang narinig na nagmumula sa likuran ko. "Bakit mo ako iniwan?" sabi ng isang nakakabinging boses. Nang lumingon ako, walang tao sa paligid. Ngunit ang boses ay narinig ko pa rin, nagdadala ng lungkot at pangungulila. Habang ang mga gabi ay naglalaho, mas nagiging malinaw na may mga umiikot na espiritu sa ospital. Ang ilang mga pasyente ay nagigising sa gitna ng gabi, tinatanong kung bakit may mga bisita sa kanilang kwarto na hindi namin nakikita. Ang mga kwarto ay nagiging malamig kahit na may heater na nakaon at ang mga pinto ay nagbubukas ng kusa. Isang gabi, sa loob ng kwarto ng isang pasyente, bigla kong narinig ang mga boses ng mga bata na naglalaro. Ipinikit ko ang aking mga mata, iniisip na baka ako ay naguguluhan lang. Ngunit, nang buksan ko ulit ang aking mga mata, naroon pa rin ang mga boses. Ipinasyal ko ang ilaw ng flashlight sa paligid, at sa pag-ikot ko sa kwarto, biglang nagtigil ang mga boses. Sa sulok ng kwarto, nakita ko ang isang lumang larawan ng pamilya na naglalaro sa labas ng kanilang tahanan. Hindi ko alam kung paano ito napunta doon, ngunit nagdulot ito ng malamig na hangin sa aking likuran. Habang ang mga araw ay naglilipas, mas naging matindi ang pag
atake ng mga hindi kilalang puwersa sa ospital. Sa bawat kwarto, may mga imahe ng mga umiikot na multo at hindi mapaliwanag na mga bagay. Ang aming mga kasamahan ay nag-aalala na baka ito ay magsanib puwersa upang gipitin ang aming mga kaluluwa. Sa isang madilim na gabi, habang ako ay naglalakad sa malapit na hallway, biglang nagbukas ang isang pinto ng kusa. Napatahimik ako at nang lumingon ako sa loob, nakita ko ang isang maitim na anino na naglakad patungo sa akin. Ang aking puso ay bumilis at ang takot ay sumalubong sa aking katawan. Maria, bulong ng anino, at sa bawat hakbang ito, lumalapit ito sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit tila ba'y may isang lihim na koneksyon kami. Sa tuwing ito ay lumalapit, nararamdaman ko ang malamig na hangin at amoy ng lumang libro. Nagtagumpay ako sa pagtawag ng tulong ng aking mga kasamahan at sa pagdagsa nila sa hallway, biglang nawala ang anino. Ang aking mga kasamahan ay hindi makapaniwala sa aking kwento at inakala nila na baka ako'y napapagod lamang. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, ang mga kakaibang pangyayari sa ospital ay nagpatunay na may kakaibang puwersa na naglakad-lakad sa gabi. Ang ospital na ito ay tila ba may sariling buhay sa gabi, na nagiging mas malikot at mas misteryoso. Sinusubukan namin ngunit walang katiyakan na mahuli ang mga multo na bumabalot sa aming paligid. Sa tuwing naririnig namin ang mga kakaibang boses, nakakaramdam ng malamig na hangin, o makakakita ng anino, nararamdaman namin ang pangamba sa aming puso. Hindi namin alam kung paano ito nag-umpisa o kung paano ito magtatapos. Bawat gabi, ang ospital ay nagiging lugar ng mga kwento ng takot at misteryo. At habang ang mga anino at kakaibang puwersa ay nananatili sa ospital, ang aming takot ay patuloy na bumabalot sa aming kakaibang gabi sa night shift. Nang masundan namin ang aming nakakatakot na karanasan sa ospital, nagpatuloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa bawat paglipas ng gabi, ang takot ay lumalalim at mas nagiging misteryoso ang aming kapaligiran. Isang gabi, habang ako'y nag-iikot sa mga kwarto ng mga pasyente, bigla akong nagulat nang makita ang isang maliit na bata na naglalaro sa isang dulo ng pasilyo. "Anong pangalan mo?" tanong ko ng maingat. Ngunit ang bata ay nagpatuloy sa paglalaro na para bang hindi niya ako naririnig. Dahil sa aking pagkakulit, tumingin siya sa akin at biglang naglaho sa harap ng aking mga mata. Ang kanyang matang puno ng lungkot ay nag-iwan ng malamig na tatak sa aking isipan. Habang naglalakad ako patungo sa aking workstation, narinig ko ang mga hagit-hag ng mga bata na naglalaro at nagtatagwan. Hindi ako nag-iisa sa ospital na ito. Ang pagsara ng mga pinto ay nagiging mas maingay at tila ba may mga boses na nag-uusap sa likod ng malapit na dingding. Sa isang madilim na sulok ng ospital, nakakita ako ng isang kwarto na hindi nararapat na nandyan. Ngunit bago ko ito maisip ng mas maigi, napansin ko ang malakas na bulong ng mga boses mula sa loob. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan at doon, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nagtatangkang gawin ang isang serye ng ritual. May kandila at mga kakaibang simbolo sa sahig, at sa gitna ng ritual, isang anino ang bumangon mula sa lupa. Ang mukha nito ay mapanukso at puno ng hinanakit. "Layuan mo kami," ang sabi ko ng may kaba. Ngunit ang anino ay nagtatawanan lamang at tila ba hindi ako naririnig. Habang ako'y nagmamadali palabas ng kwarto, biglang nag-iba ang ilaw sa hallway at ang mga pintuan ay biglang nagbukas at nagsara ng kusa. Ang takot ay bumalot sa aking katawan at mas lalong naging makapigil hininga ang atmosfera. Sa bawat paglipas ng gabi,
mas bumibilis ang aming takot. Ang mga multo at anino ay mas lalong dumarami, at ang mga ritual ay nagiging mas masalimuot. Isang araw, habang ako ay nag-aaksaya ng oras sa nurse's station, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na biglang humawak sa akin. Napatalon ako sa gulat at nang tingnan ko ang aking palad, wala akong nakitang tao. Ang pagpapakita ng mga anino ay tila ba mas lalong lumalala. Minsan, makikita mo sila sa dulo ng kama ng isang pasyente, habang minsan ay naririnig mong naglalakad sa labas ng iyong kwarto. Ang buong ospital ay tila ba naging kanilang paraiso. Habang ang mga linggo ay nagdaan, ang takot ay unti-unting pumapasok sa aming pagkatao. Mas lalong lumalalim ang misteryo at tila ba'y ang ospital na ito ay tila ba naging pintuan sa impyerno. Ang mga kakaibang pangyayari ay nagsilbing gabay sa aming araw-araw na pag-ikot, at ang aming mga oras sa ospital ay tila ba nagiging mas mahirap bawat gabi. Isang gabi, habang ako'y nagpapantay ng isang pasyente sa intensive care unit, biglang nagbukas ang pinto ng kusa. Ang hangin ay biglang naglamig at ang ilaw ay naglaho. Isang dilim na silhueta ang lumitaw sa gitna ng kwarto, tila ba'y nagdadala ng kaharian ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng puot at galit. Tinangkang ako nitong abutin, ngunit nang biglang maglaon, nawala ito at ang kwarto ay bumalik sa normal. Ang mga kaharian ng hindi kilalang nilalang sa ospital ay lalong nagiging malupit at mas lalong nakakatakot. Ang takot ay tila ba'y nagiging kasangkapan ng mga ito upang gipitin ang aming mga kaluluwa. Ngunit, hanggang saan kami kayang tiisin ito? Ang aming araw-araw na pakikibaka sa night shift ay tila ba nagiging isang laban para sa aming sariling kaligtasan. Sa mga sumunod na gabi, ang aming ospital ay lalong nagiging sentro ng hindi maipaliwanag na kaganapan. Ang dilim ay tila ba mas tumitinti, at ang mga boses ng mga anino ay mas lalong nagsisidi. Ang aming mga pasyente ay nagigising sa gitna ng gabi, nangangarap ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari, at ang aming takot ay tila ba nagiging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Kasabay ng pag-usbong ng takot, mas nagiging malinaw sa amin na mayroong isang malupit na puwersa sa likod ng lahat ng ito. Ang aming ospital ay tila ba isang silong ng mga kaluluwa na hindi makapagpahinga, at kami ay naging saksi sa kanyang mga lihim na pagsusumamo. Ngunit ang tanong ay, paano ito matatapos? Paano namin ito masusugpo? Kung maaari nga ba namin ito masugpo? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong dumarami ang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Kami ay naiipit sa gitna ng isang madilim na kwento ng takot na tila ba walang katapusan. At sa bawat hakbang namin sa ospital, mas lalong lumalim ang aming pagsulong sa masalimuot na mundo ito. Ang paglalakbay sa madilim na kaharian ng ospital ay patuloy na naglalaho sa kakaibang gabi ng night shift. Ang aming mga hakbang ay tila ba iniuugma sa ritual ng mga multo, at ang aming mga matay patuloy na bukas sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa isang pasilyo na puno ng mga antigo at biglang puno ng mga kagamitan, napansin ko ang isang larawan na nakabitin sa pader. Sa unang tingin, tila ba walang kakaibahan sa larawan, ngunit nang masusing tinignan, napagtanto ko na nagbabalat kayo pala ang mga mata ng mga tao dito. Ang mga mata ng mga larawan ay sumusundan sa amin habang naglalakad, tila ba may sariling buhay. Habang dumadaan kami, parang naririnig ko ang mga nakakakilabot na tawa ng mga nakatitig na mata. Isang naiiba at malamig na hangin ang bumabalot sa paligid at biglang naglaho ang mga nakakatakot na mata sa larawan. Ang hallway ay naging masikip at masikip,
Parang nagiging mas malupit at mas nakakatakot ang aming paligid. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang malamig na kaharian ng mga anino na dumadaan sa aking paligid. Minsan may mga anino na dumaan at biglang nawala paglingon ko. Hindi ko alam kung saan sila pupunta o kung paano sila naglalakbay sa mga hindi kilalang dimensyon. Nag-iba ang aming trabaho mula sa simpleng pag-aalaga ng pasyente patungo sa pangangalaga ng mga hindi kilalang nilalang. May mga gabi na ang mga pasyente ay hindi na makakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Mas nakakatakot ang kanilang mga reaksyon dahil para sa kanila, tila ba kami ang mga multo. Isang umaga, habang kami nagpupulong sa nurses station, biglang nagbukas ang mga pintuan ng mga kwarto ng sabay-sabay. Naramdaman namin ang matinding takot sa paligid at bigla kaming nagkaalaman na ang mga pasyente ay nag-uusap sa hindi kilalang boses na hindi namin naririnig. Ang aming ospital ay tila ba nagiging sentro ng interaksyon sa pagitan ng dalawang mundo. Habang ang gabi ay nagdaan, mas naging malupit ang aming pakikibaka sa mga hindi kilalang nilalang. Ang mga ritual ay nagiging mas masalimuot at mas nakakatakot. Isang gabi, natuklasan namin ang isang kwarto na hindi namin alam na mayroon pala. Agad namin itong binuksan at doon, nakita namin ang mga pasyente na tila ba hinahalukay ang kanilang sarili mula sa lupa. Ang pinto ng mga kaluluwa ay bukas na, bulong ng isang matandang babae sa aming harap. Nagtataka kami kung paano sila nakapasok sa kwarto na iyon, at sa isang iglap, nawala sila nang hindi namin napapansin. Ang aming ospital ay tila ba naging tulay sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Bawat kwarto, bawat pasilyo ay may sariling kwento ng kababalaghan at kakaibang pangyayari. Sa bawat gabi ng night shift, mas lalong damadami ang mga hindi maipaliwanag na nilalang na naglalakbay sa ospital na ito. Isang gabi, habang ako'y nagpapantay sa emergency room, biglang may tumabi sa akin na isang multo ng isang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hinanakit. "Tulungan mo kami," bulong niya. Hindi ko alam kung paano, ngunit agad siyang nawala at iniwan akong naguguluhan sa aking nararamdaman. Ang takot at kaharian ng mga anino sa ospital ay tila ba nagiging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Sa bawat sandali ng aming trabaho, nararamdaman namin ang panggigipit ng hindi kilalang nilalang. Ano ang dahilan ng kanilang presensya? Ano ang kanilang layunin sa ospital na ito? Sa bawat paglipas ng oras, mas lalong lumalim ang misteryo ng ospital na ito. Paano namin ito matatapos? Hanggang saan kami kayang magtagal sa kakaibang gabi ng night shift? Ang mga tanong ay tila ba nagiging mas marami kaysa sa mga sagot. At habang ang kakaibang karanasang ito ay nagpapatuloy, ang aming pag-asa ay unti-unting nawawala, at ang aming takot ay patuloy na damadami. Sa bawat gabi, ang ospital ay tila ba nagiging saksi sa mga hindi kapani-paniwala at nakakatakot na pangyayari. Ang aming mga puso'y napupuno ng takot, at ang aming mga mata'y nanganganib na mawalan ng liwanag. Hindi namin alam kung paano haharapin ang mga hindi kilalang nilalang na nagpapakita sa amin, ngunit kami ay nagpapatuloy sa aming gawain, kahit na ang mundo ng gabi ay tila ba nagiging mas misteryoso. Isang gabi, nang ako'y nag-iikot sa mga pasyente, biglang napansin ko ang isang silong na hindi ko noon napapansin. Agad akong pumasok, at doon ay nakakita ako ng mga larawan ng mga dati ng yumao. Ngunit ang mga larawang iyon ay masusing pinunit at may mga kakaibang simbolo na tila ba nagbibigay hiwaga sa kanilang mga kaluluwa. Habang ako'y tumitingin sa mga larawan, naririnig ko ang malakas na hagikak sa likuran ko. Paminsan-minsan,
parang naririnig ko ang mga tinig ng mga hindi kilalang nilalang na nag-uusap at nagtatawanan. Hindi ko alam kung paano ko ito tinitiis, ngunit tila ba may lakas na hindi ko kayang pigilan na ipakita ang nararamdaman ko. Sa paglipas ng mga araw, mas nagiging masalimuot ang aming trabaho. Ang mga ritual ay nagiging mas masalimuot at mas nakakatakot. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa isang madilim na pasilyo, biglang nag-iba ang itsura ng aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay tila pa puno ng galit at pagkamuhi. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, at agad kong nilingan ang aking likuran. Ngunit wala na akong nakita maliban sa madilim na pasilyo. Ang bawat araw na lumilipas ay mas lumalim ang aming pag-unawa na may ibang puwersa na nagpapatakbo sa ospital na ito. Ang mga anino ay mas lalong dumarami, at parang may isang masamang lakas na nagdadala ng malasakit at lungkot. Habang naglalakad kami, may mga bisig na pamapayo sa amin, at may mga boses na nagtatawanan ng masalimuot. Isang araw, habang ako'y nagmamasid sa pasyente sa kanyang kama, biglang umikot ang kanyang ulo ng 180 degrees. Ang kanyang mga mata ay lumitaw sa likod ng kanyang balikat, at ang kanyang bibig ay nagwawala ng hindi ko maintindihan. Sa takot, ako'y nagtakbuhan palabas ng kwarto, ngunit nararamdaman ko ang malamig na hangin sa likuran ko, parang may naglalakad na anino. Ang aking takot ay tila pa nagiging kasangkapan ng mga anino. Hindi ko alam kung paano namin ito malalabanan. Ang aming ospital ay parang napabalot ng isang malupit na pangitain, at kami ay tila ba inilubog sa isang kaharian ng kamatayan. Sa bawat pagtatangkang pag-unlad, mas lalo lamang kaming nahuhulog sa malupit na kaguluhan. Isang gabi, habang kami nagmamasid sa isang kwarto nang may isang nag-aagay-buhay na pasyente, biglang sumulpot ang multo ng isang doktor na tila ba'y naglalakad sa ere. Ang kanyang mga mata ay tumutok sa amin ng galit at kapangyarihan. "Huwag niyo siyang iligtas," ang sabi niya ng masalimuot. "Ito ang kanyang parusa." Agad siyang nawala, ngunit ang takot na iniwan niya ay damapo sa aming mga puso. Ang aming ospital ay tila ba nagiging mas makakatakot kaysa sa aming inaasahan. Mas matindi ang bawat kakaibang pangyayari, at mas lalong napapalibutan kami ng kaharian ng mga anino. Hindi na namin alam kung paano namin ito masusugpo, at ang bawat hakbang namin ay tila ba nagdadala sa mas matindi at masalimuot na kapahamakan. Sa kaharian ng gabi, ang aming trabaho sa night shift ay tila ba isang walang katapusang laban. Paano namin malalabanan ang mga puwersang ito? Paano namin masusumpungan ang lihim na bumabalot sa ospital na ito? At higit sa lahat, paano namin maliligtas ang aming mga sarili mula sa malupit na kaguluhan ng kaharian ng mga anino? Habang ang aming gabi sa ospital ay patuloy na nagiging masalimuot, nadama namin ang nagbabadyang takot na parang nanggagaling mismo sa kaluluwa ng aming lugar ng trabaho. Isang gabi, habang ako'y nag-iikot sa isang kwarto ng may kakaibang nakakatakot na eksena, tila ba may mga anino na nagtatago sa ilalim ng mga kama, nagbabantay sa mga sulok ng kwarto. Ang aming mga pasyente ay tila ba nakakaramdam din ng kaharian ng hindi maipaliwanag. Ang isang lalaking pasyente ay biglang umupo sa kanyang kama at umikot ang kanyang ulo ng 360 degrees, habang ang kanyang mga mata ay nagmistulang naglaw sa dilim. "Hindi mo kayang takasan," sabi niya nang tila ba isang ibang nilalang ang nag-uusap sa kanyang bibig. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang aming pakikipagsapalaran sa ospital. Ang mga sigaw ng mga hindi makitang nilalang ay naririnig namin sa malayo, at may mga oras na parang ang buong ospital ay nagiging isang malaking palasyo ng dilim.
Isang araw, habang ako'y nagbabantay sa isang matandang pasyente, biglang nagtagumpay siyang maglakad palayo sa kanyang kama nang walang kahit na anumang tulong. Ngunit nang tiningnan ko ang kanyang mata, tila ba walang buhay ito at puno ng pangungulila. Nang gabing iyon, isang malakas na ungol ang aming narinig mula sa loob ng isang kwarto. Agad kaming nagtungo roon, at nang binuksan namin ang pinto, napagtanto namin na ang dating patay na pasyente ay naglalakad na at nagmumula sa kanyang sariling kwarto. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo at tila ba'y nagbabadyang manakot. Habang nagtataas ng kamay ang aming mga kasamahan para same time na yakapin siya, biglang bumagsak ang temperatura ng kwarto at ang ilaw ay biglang naglaon. Ang kanyang mukha ay tila ba lumitaw na may mga galos at sugat, ngunit ngumiti siya na para bang nagdadala ng masama at nanginginig na takot sa aming mga puso. Ang kanyang mga mata ay nagbukas ng malalaki, at isang guttural na tinig ang lumabas sa kanyang bibig, "Hindi kayo makakatakas sa akin." Agad siyang naglaho, ngunit ang kakaibang karanasang iyon ay nag-iwan sa aming mga alaala ng nakakakilabot na pangitain. Habang nagpapatuloy ang mga kakaibang pangyayari sa ospital, parang mas nagiging bukas ang pinto para sa masasamang puwersa. Ang ritual ng mga anino ay tila ba nagiging mas masalimuot at nakakatakot. Isang gabi, habang nagmamasid kami sa isang grupo ng mga pasyente na nagtatangkang gawin ang isang di makakaya at di mapaniwala na ritual, napagtanto namin na sila ay tila ba humuhubog ng isang portal patungo sa hindi kilala. Sa diwa ng takot, nagtagumpay kami na pigilan ang ritual, ngunit ang kaharian ng mga anino ay tila ba mas lalong lumalim. Ang ospital ay napapaligiran ng mga anino ng mga taong naglakbay na sa ibang dimensyon, at sila'y tila ba nagtatangkang bumalik sa ating mundo sa pamamagitan ng aming ospital. Ang mga kwarto ay tila ba nababalot ng malupit na dilim, at ang aming trabaho sa ospital ay tila ba naging isang paglalakbay sa kadiliman. Hindi namin alam kung paano namin ito matatapos o kung may pag-asa pa ba para sa amin. Ang aming mga pagpupunyagi sa bawat gabi ng night shift ay nagiging mas masalimuot at mas nagiging mapanganib. Isang gabi, habang ako'y nagbabantay sa isang matandang pasyente na tila ba hindi na kayang makita ang realidad, biglang nag-iba ang itsura ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang hubog, at ang kanyang bibig ay biglang nag-iba ng anyo, nagmumula sa pagiging isang matandang babae patungo sa tila ba isang nilalang na may mga pangil. "Ang iyong mga mata ang susi sa aking pagpapalik," ang sabi niya sa isang tinig na mas malupit kaysa sa impyerno. Ang aming takot ay tila ba naging kasangkapan para sa mga masasamang puwersa na nag-uusap sa aming mga isipan. Hindi na namin alam kung ano ang tama o mali, at ang aming tiwala sa isa't isa ay tila ba naglalaho na. Bawat patak ng oras ay nagiging parang isang pagtangay sa aming katinoan, at mas lalong damadami ang aming mga pag-aalinlangan sa bawat paglipas ng gabi. Paano namin malalabanan ang mga anino at multo na tila ba nagtatangkang sakupin ang aming ospital? Hanggang saan kami kayang magtagumpay sa madilim na kaharian ng night shift? At paano namin maliligtas ang aming mga sarili mula sa malupit na takot na dumadaloy sa aming buhay? Ang bawat patak ng oras ay tila ba nagdadala ng mas malalim na kadiliman sa ospital na ito. At sa bawat gabi ng night shift, parang mas lalong nagiging malabo ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ng katotohanan at kababalaghan. Ang aming kwento sa ospital na ito ay patuloy na naglalaro sa aming isipan, at hindi namin alam kung paano ito magtatapos. Sa bawat paglipas ng gabi, ang aming ospital ay tila ba isang kaharian ng sindak at kilabot. Ang mga multo, anino,
at masamang puwersang bumabalot sa aming paligid ay nagdudulot ng takot at pangigipit. Kami nagiging biktima ng kaharian ng dilim na unti-unting bumabalot sa aming mga puso. Sa isang masalimuot na gabi, habang ako'y naglalakad sa isang madilim na pasilyo, bigla akong napalibutan ng malamig na hangin at narinig ko ang mga tinig ng mga hindi kilalang nilalang na tila ba nag-uusap ng masalimuot. Hindi ko kayang tiisin ang panggigipit na dulot ng kanilang presensya, at bigla akong napuno ng pangungulila. Nang tiningnan ko ang aking paligid, napansin ko ang mga multo ng mga pasyenteng hindi mapakali sa kanilang kama, ang mga anino ng mga naglakbay na kaluluwa, at ang masamang puwersang naglalakbay sa ospital. Ang takot na ito ay tila ba nagiging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa huli, hindi namin alam kung paano namin ito matatapos. Ang bawat gabi ng night shift ay nagiging parang isang daang pagsasanay sa pagtanggap ng kamatayan at kababalaghan. Hanggang isang araw, habang ako'y nagmamasid sa isang pasyente na malapit ng sumuko sa kanyang laban, bigla siyang ngumiti at bumulo, ang dilim ay mawawala. Sa kanyang pagyakap sa kamatayan, ang malakas na hangin ay bumalot sa buong ospital. Ang mga multo at anino ay naglaho, at ang masamang puwersa ay tila ba naigapos. Sa wakas, ang aming ospital ay naging tahimik at katahimikan. Ngunit sa kabila ng pagtatapos ng mga hindi kilalang nilalang, ang takot ay nanatili sa aming mga puso. Hindi namin malilimutan ang mga kakaibang karanasang ito na nagbigay daan sa aming pakikipagsapalaran sa night shift. Ang ospital na ito ay tila ba may sariling buhay at misteryo, at ang aming karanasang ito ay magiging bahagi na ng kwento ng nakaraan. Habang lumilisan kami sa ospital, ang gabi ng sindak at kilabot ay tila ba isang kaharian na hindi malilimutan. Ang bawat paglipas ng oras ay tila ba nagdudulot ng pag-ikot ng oras sa mundong ito ng kapabalaghan. Ang aming karanasang ito ay maglalakbay sa aming alaala, isang kwento ng takot at kaguluhan na hindi kayang tumbasan ng anuman. Sa huli, ang gabi ng sindak at kilabot sa ospital ay nagbigay sa amin ng leksyon na hindi lahat ay kayang maipaliwanag. Ang buhay at kamatayan ay tila ba may mga lihim na hindi natin kayang malutas. At habang ang ospital na ito'y naglalaho sa aming likuran, ang aming mga puso'y nagtataglay ng pag-asa at pangako na hindi namin malilimutan ang mga anino ng aming nakaraan. Please subscribe, like and share para sa marami pang nakakatakot, nakakakaba at kababalaghan na kwento. Tagalog Horror Stories, kwento ng kaba.